Yung kay Trillanes, mga kababayan, parang sinusugod siya nung mga Pinklawan, 'no? Dahil daw po parang kumakampi kay, PBBM, si dating Senador Trillanes, mga boss chief amo, sir. At puro na lang daw po Duterte ang nasa utak niya. So, mamaya na natin i-vlog 'yan. Pumunta tayo dito sa susunod nating topic. Huli na natin yung vlog na 'yan. Nasaan ba 'yan? Oh, Nino, tinawag na Lucifer ni Kibs. Ay, ano ba yung sinasabi ni Mark Ramos dito? Nino, tinawag na Lucifer ni Kibs. Eto mga kababayan, saglit lang po tanggalin na natin 'to. Oh, at ilipat natin 'to dito. Iyan, para mas maganda. Pasok! Tatay ninyo si Lucifer, tinalo. Ayun, ano daw? Tatay ninyo si Lucifer. No, ulitin ko. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo Ay! ko dito. Hindi, tatay daw ninyo si Lucifer. Kababayan. Akala ko nung una, saglit lang. Mali ba yung pagkakarinig ko? Tatay ninyo, Barsaga, si Lucifer. Pwede din pong gano'n, no? Baka gano'n din po, mga kababayan. Dahil alam naman natin, mainit sila kay Nino Barsaga, mga boss Tatay ninyo, si Lucifer. Bakit daw po? Hindi nyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Oh, hindi pala po natin natalo si Lucifer, kaya tatay natin si Lucifer. Akala ko, tatay ninyo, si Lucifer. Akala ko tinawag niyang Lucifer si Nino Barsaga Oh. Hawak-hawak niya mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Saglit lang. Lucifer. Hindi naman mabigat ang leeg ko. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi Aba, nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa? Oh! May kadebate pala si Pastor dito. Hindi naman pala takot kay Lucifer. Bakit po? Bakit Pero po? bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Eto na naman tayo. Mga kababayan. Kaya pala galit si Nino, Lucifer. Lindol, stop! Welcome to Zelda 4, sabi ni Bertoy Martinez. Eto na naman po tayo, mga kababayan. Kayo damay kayo dito doon sa mga nandiyan sa comment section. Mag-countdown ulit tayo yung mga papunta ng ng hell. Ano Tagalog ng hell? Ng impyerno. Mag-countdown tayo. Ako, una na taas kamay ko dahil siyempre, gusto niya na wag siyang papuntayan sa Senado. Gusto niya na wag ituloy yung mga kaso niya. Kaso po, bilang isang vlogger, bilang isang nagbablog dito sa YouTube, mga kababayan, Facebook, at sa TikTok, ang sa akin lang naman po, gusto nating marinig yung kanyang side. Harapin yung mga reklamo sa kanya. Siyempre, kalaban niya tayo, turing niya, kalaban tayo. No? Ang sa atin lang naman, gusto nating marinig, mga kababayan. So, una na po ako magtataas. Malamang po mapunta ako sa impyerno dahil po si Pastor ang pipirma sa atin. Si Pastor ang susulat kung tayo makakapasok sa diamante ba yun? Narinig ko, diamanteng doorknob. Mamaya natin pag-usapan yan. So, una na po ako. Sino po yung mga kasama kong mapupunta dito sa impyerno? Dahil po panigurado po hindi pipirma ni Pastor yung yung pangalan ko. Mga kababayan, tuloy nga. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ayan! Ganda nga ba ang sinasabi ko Ilan yung miyembro nila? Ilan po yung miyembro nila? Ilang milyon yun? Nalintikan na tayo.
Pag hindi tayo dumaan kay pastor, wala kasi akong pang ikapu eh. Wala akong pang 10%. Pag hindi tayo dumaan kay pastor, hindi langit ang punta natin. Diyos ko po, Lord. Ang hirap nito. Lumiliit ang mundo natin, ano? Pati langit, wala na. Harang na. Sino ka para? Grabe naman to si Malu. Sino ka para dumaan kami sa iyo, Ugok? Mahirap to. Mukhang may pabayad entrance fee sa langit ni pastor. Kawawa tayo sa kanya. Ayoko lang kasing kung sakali man, no? Kung sakali na totoo yung sinasabi nung ano pangalan na, si Alias rin na kailangan mamalimos. Ayoko naman nung mamalimos. Hindi siguro naman kahit papaano, kahit ganito itsura natin, kahit mas gwapo si Banat Bay sa atin, hindi bagay sa ating mamalimos. Ano? Hindi ako naniniwala diyan kay Kibuloy. Tuloy, ano po, pastor? Ano hindi debate ko sa inyo? Oo. Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo saglit lang. Ito problema natin, mga kababayan. Alam niyo po ba kung saan yung bahay ni Pastor Kibuloy? Siguro kailangan natin dumaan sa harap ng bahay nila, no? Ganun ba yung ibig sabihin niya pag hindi dumaan? O kailangan talagang nandoon tayo, maging miyembro tayo, mga kababayan. Pero nung una, kala ko talaga mga bossing is si boss ninyo talaga Ano? Nung una, kala ko, tatay ninyo! Kulang na lang, Barsaga. Tatay ninyo! Si Lucifer. Ulitin natin para dun sa mga kapapasok lang. Ayan daw. Tatay ninyo si Lucifer. Tatay ninyo, Ninyo Barsaga, kung nakikinig ka man. Tatay ninyo, si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi. Tuloy natin. Akong may-ari ng sanlibutan ngayon. Yun na! Paano na? Wala na kayo. Dito na lang tayo sa Earth. Ang tanong ko, di ba pinasa ba yun? Sabihin na natin kung pinasa yun o kung ano man yun. No? Yung mga ari-arian. O kung si dating Pangulong Duterte daw po yung magmamanage ng mga ari-arian. No? Paano kaya po ima-manage ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ang sanlibutan? Yun ang palaisipan po. Medyo mahirap na po iyon. No? Pag sanlibutan na po ang pag sanlibutan na ang pinag-usapan, mga bossing, medyo malaki-laki na po yun. Alam nyo po, hindi nga natin alam no? Kung gaano po kalaki ang universe, hindi natin alam kung hanggang saan ito. Diyos ko Lord. Mukhang malaki ang malaki ang problema nitong si Tatay Digong dito sa mga ipinamana ni Pastor Kibuloy. Transfer na nga sa pangalan ni Tatay Diggs. Sanlibutan. Owned by Pastor Duterte na din ba? Ganun na, ang gulo. Sabi, lang yaka, Pastor. Sabi ni Angel. Masyadong pinanindigan. Kasi nungalingan mo, i-manage mo muna Pastor US. Kung di ka huhulihin ng FBI. Pero kanya yung sanlibutan, pero hindi pa siya makapasok sa US. Ayaw niyang pumasok sa US. Sabi siguro, US na lang ang nasakop. Pero ang sanlibutan sa akin. Parang ganun yung nangyari. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Si Lucifer pala kalaban. Akala ko yung sa US. Akala ko yung mga nagreklamo sa kanya, yun yung kalaban.
Lahat naman maguguna, walang maiiwan. Bakit pa pinoprotektahan niya ang mga properties niya? Sabi. Sumuko na kayo sa kanya. Talo na daw po tayo. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita. Wait. Kung babalikan ko yung Senado, yung lalaki doon, si alias Rene, correct me if I'm wrong, siya po ba yung may sabi na pinaglilimos sila? Tapos parang may kota na umaabot ng 150,000 yung kota, something? Ayoko naman po nun. Mukhang malabo ako sumali. Mukhang malabo po akong sumuko doon. Sa mga kababaihan naman po, itanong po muna natin kung susuko sila. Tapos sasabihin yung inyong mga sinasabi. No? Siguro po merong mga gagawa nun, Pastor. Ano? Kapag natapos yung kaso. Pag natapos yung kaso, may mga gagawa, may mga susuko sa iyo. Pero pag natapos yung kaso, pag napatunayan na talagang hindi ka guilty, malamang yun, may mga magsisisukuan sa iyo. Pero ngayon, kung ngayon, sasabihin mo, magsisuko kayo sa akin at sundin ang gusto ko. Mukhang medyo tagilid. No? Baka may mga question mark sa isipan nila. Ano ba, susundin ko ba si Pastor? Baka magaya ako doon sa nagrereklamo. O, di ba? Sumuko ka sa kanya at papalimusin ka lang. May kota pa, sabi ni Carlos Medina.